Sure Barduani, music in charge. Cherry Morales, Ana Lupayagon, and Mr. Jimenez, props in charge. Paolo Charming and Villata Jennifer. Greek Undertaker, Bungan Richard, Marinir Janalin, Salomon Liza, and Miss Payagon Manalo, party goers. Lampan si Tamer, ang bata. Alugansya Aiza, tax collector. Alcover Harrell, Padre Salvi. Filio Cornelio, and Tabiot Dainil, Guardia Civil. Magbanwagon, Archbishop. Vicente Mariano III, Iloong Linares. Risman Winnie Catulo, Unado Ryan, Kapitan Tiago. Puncha Alvin Clyde, Padre Damaso. Galaika, Reyna Joy, Don Rafael. Ramona Cristal, Gobernador General, and presenting Maria Clara, Taghoy, Josephine Francis, and our Bishop Tumoy Para, Richard Apare. These are the cast for our group. Ang Bishop Tumoy Para ay kalang sa nobela ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose D. Rizal sa kanyang nobelang Noli Me Tangere. Ang nobela ay isang uri ng propaganda na ginawa niya upang malaman ng buong sanlibutan kung ano ang karansang sapit ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol sa ating bansa. At ang istorya ay nasimula nang bumalik si Crisostomo Ibarra sa bansang Europa makalipas ng 5 taon. Sa barko. Maganda to dito, sir. Ano ba, sir? Nakukuha niyo dito sa lunas. Makalipas ang ilang minuto, pagdating niya sa Pilipinas. Sa lugar kung saan ipinagdiriwang o pinagdaos ang kasiyahan dahil sa pagdating ni Crisostomo Ibarra. Ngayong gabi, pinakakilala sa inyo ang ating pinakasilintay na panauwi, si Crisostomo Ibarra. Maraming salamat sa inyong mahilig sa pagkakas. Mga kaibigan, patuloy lang natin ang ating ang pagdating ni Padre Damaso. Sana hindi mo po malaki ang mga walang katuturan sa iba. Maraming salamat. Dahil kinabukasan, pumunta si Crisostomo Ibarra sa bahay ng kanyang pinakamamahal na si Maria Clara.
Salamat. Kumita kayo. Kayo? Kahit walang musika? Pagkatapos ng araw na iyon, ng pinakupasan, pumunta si Joseph Sumaybara para magpakita ka, Gobernador General. Gandang gabi. Ano po bang gusto nangyari sa ating mga? Lahat ng nangyari sa ating mga. Alam niyo ba yung doon dapat hindi? Kaya natin mag-alas ng tao? Bali. Kaya yung kapakita ng tao lang, upang magpapakalas ng Uy, bata! Saan ba nagbayad mo? Kailangan mo magbayad! Saan ba nagbayad mo? Ano ang nangyari dito? Magandang araw po, Don Rafael. Namulit na lamang po ako ng waste dahil utos ng bahay. Hindi na ako kapel ang mga bahay ko. Palamang paumanin po. Pero wala ka ng sitwasyon. Paumanin po ako sa sumukat. Respeto kay ibang tao. Paumanin po doon kaya. Hindi na makakawa. Mga boy, sige. Tulungan niyo ako. Dali na dito sa hospital. Makalipas ng ilang araw, nagkasakit si Don Rafael. At dahil nagkalat ng mga balitang pinatay daw niya ang tagakolekta ng mga buwis, siya ay naresto. Ulit ko namin kayo sa bahay. Ulit ko naman. Pero wala akong ginagaman sa lahat ng yan. Presensya ba sa kayo paliwanag? Ikinulong si Don Rafael at hindi siya nabigyan ng justisya. Matagal siya doon sa kulungan at doon na rin siya namatay. Kailangan gabi na. Magandang gabi naman. Kumusta ang pagiging ngayon kung kaya nilo na tayo? Okay lang po, Father. Nilibing namin siya sa interior ng mga katoliko, Father. Ano? Bakit yung siya nilibing? Makasalanan ng tao. Dapat siyang ilipat sa libingan ng mga sino. Wala, ilipat mo sa doon. Pwede yun. Bilisan natin. Umuulan na. Uwi natin. Alam ba, may malapit na alawa dito. Doon natin ito ito natin.
gawin? Anong plano mo? Magsigaranti ka ba ba? Hindi ko kaya magawa. Hindi sila magpapamang sa ating kapwa. Pumunta si Cristo Sumaybara dito sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang misyon ng kanyang ama na ipagpatuloy ang edukasyon ng mga kabataan sa Pilipinas. Nang sumunod na araw, ipinagdiwa ang edukasyon sa pagbubukas ng panalang sinayo ng kanyang ama. Hindi na na ako ng kwenta. Lugasyon ito. Huwag mo gawin kasangkapan sa iyong pagpapalakas ang mga tao ito. Huwag mo silang gamitin upang panglaban sa simbahan. Nandito lang ako mga kapatid. Ang iyong ama, ang ama mong walang kwenta, walang silbi. Siya ang kalot dito sa ating lipunan. Kailangan ko alisin upang maging maunlad ang ating bayan. Siya ay kalot dito sa lipunan. Ito lang yan. Ang makita ng mga tao ito kung gano'n kasama. Ano yung nangyari sa mga dito? Kita mo na kapitan sa ako. Mamatay tao yan. Kitang-kita ng mga tangkanya kung patay. Tapos dyan, sa tao yan, gusto mo kapatay ng iyong anak, mag-isip ka muna, kapitan sa ako. Kuya, halika dito. Ama! Halika. Ayoko na ibang asal. Ang anak ko sa'yo. Tayo naman yan. Lain na po. Ay, nakaya ka na ibalaan. Ano pang karitay ng buhay ko kung wala naman sila? Nang pinabukatan natin yun, ay, si Kapitan Diago at si Maria Clara. Anak, alam ko ang pagkaisa. Ngunit, para lamang yun sa iyong sarili sa kabutihan. Alam ko, hindi ka magiging saya. Ang tao yun. Kaya ngayon, pinapakilala sa iyo, nararapat sa iyo. Buti ang kapatid. Siya nga, si Maria. Anak, pinapakilala sa iyo ang lalaking pagkakasalan mo. Sige na ako gilahin. Hindi! Bakit naman? Maria, saan ka pumunta? Nang gabi yun, sa bahay, ni Cristo Sumaybara. Noong ba, narito kita ang matay sa buhay ni Padre Lomato, mga kasama. Ngunit, dahil mas matimbang ang pagbubilat dyan sa kasamaan, tinulungan si Cristo Sumaybara ng gobyerno ng General ng ating bansa. Ano mo bang dahilan bakit tinulong si Sumaybara? Si Padre Lomato, tulong kay Sumaybara. Wala naman ang mga magawa. Tulungan natin sa realidad. Ano lang sa ticket? Ha? 100?
Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Ngunit nandiyan na maglaro ang tadhana. Si Crisostomo Ibarra ay pinagbitangan ng isang akusasyon, hindi naman, wala namang katuturan. Sa kabilang dako naman sa bahay ni Maria Clara. Ikaw niya. Bakit ikaw niya? Dahil ganito ka sa tulog. Para? Alam mo, huwag mo na siya niyasan. Dahil hindi na naman siya nag-init ang lalaki dito sa mundo. Maraming mga lalaki mas nararapat sa iyo. Ikaw ang palapan. May nalaman ako tungkol sa iyo. Tunay na pagkatao. Ito ay tungkol sa iyo. Manadala pa lang unang gusto kong malaman ang kahit anong impormasyon hindi sa aking ina. Pwede ko masabi ito. Pwede. Pero isang kondisyon. Ano kondisyon yan? Kahit ano? Ang kapalit nito ay ang mga liham. Hindi sa tulong para ibinigay sa iyo. Ganito ang mga ibigay sa tungkol sa iyo. Okay, muna na sila. Hindi matanggap ni Maria Clara ang regalo sa kanila ni Crisostomo Ibarra. Kaya nagsaksa siya magmadre malamang sa simbahan. At sa bahay ni Padre Damaso. Ano ang mga yan? Padre Damaso? Ito ang mga liham na galing kay Maria Clara na ibinigay sa akin. Kapalit na mali ang ulos ng tungkol sa iyo. Kaya sa kanyang tingin nila. Magaling, magaling. Ako na ang bahala sa mga liham na yan. At mamalik ko lang ito lahat ng yan upang siraan ng gusto sa Ibarra para makulong siya ng habang buhay. Yan niya. Cheers! Para sa ating tagumpay at tingnan ng pagbagsak ni Crisostomo Ibarra. Cheers! At doon po natapos ang unang parte ng nobela